Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chen Rodriguez from Messenger Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of December 2024 for the sign of Capricorn. So Capricorn, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahaginap? So guys, this reading is a journey din naman hindi lahat makaka-resonate. Kunin naman po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, eto na, tutunghayan na natin at bubulabugin natin ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap. So guys, let's see and watch this. Angel Spirit, please give information po. There is an Ace of Swords. There's a something breakthrough. Na may tagumpay na malalasap ka dito. Ngayong buwan ng December, maaaring bulabugin ang buong pagkatao nyo. Dahil ito ang magpapabago ng eksena at lilinaw ng landasin nyo. And this is something the word card. There's something trouble. Success. There's a lot of transactions coming in for you. Additional messages, so this is the Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in for you. I told you so. This is something, a big opportunity na maaaring abot kamay, na maaaring magtungtok sa'yo sa corona, no? Parang ito na yung bagay na maaaring ipanalo mo, na maaaring magsilbing, diba? Ning-ning, no? Maaring, this is a star card for healing, a star card for a wish fulfillment. So this is something that three of us waiting for, still waiting for a shop. Ito na yung hinihintay mong pagkakataon. Ito na yung hinihintay mong opportunity, documents, papers, messages, phone call, transactions coming in for you. Ito na yan. No additional messages. So this is a death card for a transformation for you. This is something, a big transformation. An ending and a new beginning. Ito na yung pagtatapos na maaaring magsilbi ng panimula ng eksena mo. Additional messages. And this is something, the Eight of Cups, no? Something a moving on or a moving forward. At makakaalis ka na sa situation ginagalawan mo dahil itong bagay na to ang makakapagpalaya sa'yo ng lahat ng mga suliranin, lahat ng mga pinagdaan ng sakripisyo. And the Ace of Swords referencing the Ace of Cups is something, a love offer, no? A love offer that brings you a new beginning, no? Maaaring ipakita na sa iyo ang tagumpay at maaaring magbigay liwanag sa landasin na tatahakin mo. What is the word card? Referencing what? The Queen of Wands, something abish, something a confident, lakas loob, tapang, no? Maaaring tumayo ka sa sarili mo mga paa at maaaring manindigan ka sa kung ano man yung pinangahawakan mo. Dahil itong bagay na to ang magpapabago sa mundong gagalawan mo. So let's see what is the Ace of Pentacles. Kumbaga kailangan mo maging malakas, maging matapang. Dahil sa susunod na bukas, sa susunod na eksena tatahakin mo, maaaring magiging palaban ka. Dahil ang realidad ng buhay, maaaring sampalin ka na. The Page of Cups, something and intuitions, no? Makikinig ka sa gut feeling mo. There is something ambitious that brings you a new spontaneous awakening on something, an opportunities that brings you a big shot and big money. And the Eight of Swords represents the Three of Wands. So, ibig sabihin dito, ito na yung hinihintay mong makakalaya ka na sa toxicities na kaganapan sa buhay mo. Kailangan marunong kang gamayan, marunong kang dumistansya sa mga taong nega, sa mga taong drama, sa mga taong alam mong hakataking ka pababa. And there's something that Queen of Swords, a bigger picture. Ito na yung panahon na para tapusin na, para waksiin na, putulin na yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo at mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo. The Queen of Swords is something, something an eye killer. Parang gano'n. Kamaga, malayo pa lang, parang
nakikita mo na napuputulin mo na kung ano man yung magsisilbing hidden agenda sa'yo. Ganon. And the Eight of Cups represent what? This is something, the Eight of Pentacles. So this is something focused pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay. And of course, there's more. There's an 888 represent avoidance. 888 represent the karma, and 888 coming in for money. No, maaaring pakitaan ka na ng infinity, no? This is something, an infinite abundance coming in for you. Let's see. What is the Ace of Swords? Because the Ace of Cups nagre-represent with the 5 sword. Just be aware for your action. There's something, a self-sabotage, no? Kumaga mag-iingat ka sa bawat kilos at galaw. The word card is the Queen of Sword, the Queen of Wands, rather. There's something, the Empress card for a rebirth. Ito yung parang bubuhay ng katawan lupa mo dahil ikaw mismo ang magpapatatag sa sarili mo, no? Ikaw yung mga bagay na magpapabago sa eksena mo at nasayo nakasalalay dahil kailangan lakas loob, no? Tapang, no, maaaring kailangan mong baguhin na at kailangan mong maging malakas na. No, hindi ka pwedeng duduwag-duwag, hindi pwedeng tatakot-takot, kaya kailangan mong kumawala sa comfort zone na kinakagalawan mo. Kailangan mong pakawalan ng takot ang pangamba mo. What is an Ace of Pentacles and the Page of Cups? And because this is something, the Knight of Swords with the success driven. So talagang magtatagumpay ka dito. Kailangan mo lang makinig ka sa inner voice mo, sa gut feeling mo, sa vibrations mo. Kumbaga lahat ng mga bagay na yun ay mensahe at synchronicity sa ibinababatid sa ng ating mga gabay na kailangan mag-pay attention para maging maganda ang tatahaking mong eksena. And of course, there is a Three of Wands and of course the Eight of Swords. Nire-represent dito with the Five of Cups. So something, a regret or disappointment. Alam mo guys, na ito na hinihintay mong, kumbaga pagsisihan ng mga tao sa paligid mo lahat ng mga bagay na ginawa sa'yo. This is the moment na maaaring maghanap na magkaroon na talaga ng panghihinayang at pagsisisi yung mga taong gumawa sa iyo ng balakid at kasamaan. So let's see what is the Death card and of course the Queen of Swords. So this is the Page of Pentacles for investment. Invest wisely. No, hindi na siya sa pera kundi sa time, effort, and of course the people around you. No, hindi mo kailangang magsiksikan sa mga taong nasa paligid mo na alam mong negatibo or negative, no? Alam mong toxic. Kailangan mong pakawalan yung sarili mo, distansyahan yung sarili mo sa mga negatibo at drama. No, let's see what is an Eight of Cups because the Eight of Pentacles. They're represented dito with that judgment. So this is the wake of call or inner calling that you need to pay attention. Na may mga bagay na kailangan mo na just move on and moving forward and focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, iwasan mo na mag-drama. Iwasan mo ng kumbaga makinig sa mga sulsul at mga taong kumbaga hinihila ka pababa, yung mga crab mentality or mga negative thoughts or negative chika or chismis na kumbaga marunong ka dapat pakawalan yung sarili mo sa mga ganyang eksena. No, kailangan mag-focus ka sa kung ano ba talaga intention mo, plano mo, purpose mo, ganon. Just focus on yourself and of course to build your life na kumbaga hinihiling mo or something na sa utak mo. Gawin mo yung reality. So let's see what is the additional outcome. The Four of Wands, something is celebration and a twin flame energy, no? Maaaring there's a Ten of Wands, something burden, but this is something reverse. Maaaring tapusin na ang mga balakid, sakripisyo, paghihirap, bigat na pasakit. And this is something that's so Pentacles that brings you a balance and perfect. Magiging balance ka na this time. So let's see. Additional messages pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay. Okay, let's see guys. Trabaho, negosyo, hanap buhay. So this is the High Priestess. Nagkakaroon ng unexpected moment pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And the Seven of Swords, just be aware. There's a cheating lie on you. Mag-iingat ka, maraming manloloko. Maraming mga eksena dyan sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. There's the Seven of, there's the High Priestess. May nakatago or sikreto. Inggit at maraming sikretong kumbaga lumabas dito, maraming sinungaling manloloko, mag-iingat ka. Maraming budol pala sa paligid mo, and this is a star card for healing and recovery. Makaka-recover ka na rin. Nakaranas ka ng budol dito, but eventually makaka-recover ka. And that course, the King of Wands, something vision. So, big sabihin, nadala ka na, alam mo na kung ano yung mga bagay na kailangan mo gawin, at natuto ka na. So, let's see. Additional messages naman pagdating sa love life. So, this is a justice card in the Hangman. Oh, may karma. Kung sino ang gumawa sa iyo ng
eksena, gayuma to. Kung may gumawa sa inyo ng gayuma sa inyong dalawang person mo, there's a something karma. Mararanasan niya ang hagupit ng karma. Walang makakatakas. There's a something consequences that they done to you, no? And the hangman, something stuck. No, kung ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, sa relasyon, sa finances, but eventually, there's something coming back to them. Ibabalik sa kanila yan, and this is something that, no? Additional messages pagdating sa health. Sa health, there's a Queen of Pentacles. So, this is something of practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. Ibig sabihin, magiging maganda na ang kalusugan mo dahil tumuto ka na sa ganun pa talaga yung pinaka na suliranin or talagang nagiging hidden agenda dito. And this is the sign of something happiness. Magiging masaya at magiging maganda ng kalusugan mo dahil malaking factor din sa buhay mo kaya ka na-stress at nagkakaroon ka ng problema sa health issues mo is dahil din sa pera. So let's see. Additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating tayo with the magical fairy messages, represent what? Magical fairy messages represent what? Represent the vegetarian. So, kailangan mo ng fruit, more on veggies, guys, no? Kailangan mo ng vegetables, no? And this is something business venture. Oh, this is something opportunity and trust and follow through. One of the new business ideas, no? Na maaaring baguhin ng mga pagdating sa career opportunities sa'yo, no? So, let's see what is the synchronicities. Babaguhin, no? Yung finances, no? Maaaring magkaroon ka ng bagong business or additional business, branches, or maaaring tumaas na yung salary or something, yung income mo. So, let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see, there's a hill na panghawakan mo, hawak-hawak mo, at wag mong bibitawan. And there's already, maghanda ka na dahil babaguhin na ang mundong ginagalaw mo talaga. There's a double clarification with the word card. May travel ka talaga at may bagong mundo talaga na naghihintay para sa'yo. May bagong bukas, bagong mundo. So, let's see what is the romance angels pagdating sa buhay pag-ibig. And there's a courage na ini-encourage ka dito na, ayun nga yung sinasabi kanina pa, diba? Na kailangan mo maging malakas, no? Kailangan mo maging matapang sa lahat ng mga kasinungalingan, panluloko na ginawa sa'yo. Lahat ng mga bagay na tinatago sa'yo, kailangan mong makinig sa sarili mo. Call hearing from them. Na marunong kang pakinggan pero hindi ka maniniwala. And this is something unexpected also of sudden. May mga biglaan talagang pagbabago na hindi mo akalaing magaganap, no? Itong tao na to, kumbaga akala mo totoo siya sa'yo, no? Parang, kumbaga, yung pala, sinubukan lang yung kung hanggang saka talaga yung tiwala mo, kung talagang kumbaga itong tao na to mapagkakatiwalaan ka ba talaga niya o mapagkakatiwalaan mo ba talaga to? Parang kinuha lang yung tiwala mo, no? But kailangan mong kumbaga kilatisin pa rin, no? Kailangan mong maging totoo sa sarili mo na kumbaga sa mundo ginagalawan mo, dyan sa eksena mo ngayon, na lahat ng mga tao sa paligid mo maraming sikreto against sa'yo. Let's see what is the yin and yang oracle card. There's an avoidance. Iwasan mo na, no? Alam mo guys, there's a lot of toxicity and toxic environment, toxic friends, no? And there's a regret. Ang daming disappointment, maraming pagsisisi dito. No, there's a something seed, no? Yung mga ininvest mo, lahat ng mga bagay na ginawa mo, parang it's not worth it for you, na kumbaga, bakit ganon, no? Parang naging totoo, naging tapat ka naman sa kanila, but niloko ka, tinrider ka, ganun talaga. Lapitin ka ng ganon. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, guys, for chakra messages. For the chakra messages, represent what? There's a grip, no? There's a something losses and an opportunity to appreciate things. Kumbaga may mga bagay pagsisisi sa buhay natin na hindi na natin mababalikan. And there's an vanity. Alisin yung luho, bisyo, no? Nakakasama rin yan sa inyo. So, let's see what is Archangel Michael messages for you. For Archangel Michael, messages for you. And this is your life purpose. Ito talaga yung purpose mo sa buhay. Na protection at pangalagaan yung sarili mo. Lapitin ka talaga ng traidor. Let's see what is the angel's answer. Represent what? Let's see what is the angel's answer. So this is something yes, no? Ang kumbaga double clarification with a yes, oh.
tama at talagang oo na maaaring ibigay talaga sa iyo. Lahat ng pagbabago, lahat ng kaganapan, basta depende sa paniniwala mo, if you believe. Basta niniwala ka na lahat ng mga bagay na yun ay ayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga bagay na ilalatahala sa iyo, na yung mga bagay na yun ay may ibig sabihin at purpose sa iyo ng ating Panginoon. No, kailangan mo lang talaga dumaan sa tamang proseso. Wala naman talagang instant at hindi ka na magtatagumpay ng hindi mo pinaghirapan. So let's see what is Archangel Raphael messages. And call upon Archangel Raphael for help. So, kailangan mo na tulungan Archangel Raphael for healing. And then, increase your energy. Palakasin ang iyong enerhiya dahil marami pang magaganap na eksena and home health. Kailangan nyo ng tulong ni Archangel Raphael sa inyo ng tahanan, no? Sa bahay nyo, maraming nagkakasakit, maraming nararamdaman. Kailangan tulong ni Archangel for healing. With emotional, physical, mental. So, let's see what is the Romance Angels. And this is something, healing family issues. May family issue talaga, guys. Diba? May family issue talaga dito. There's a toxic family talaga. And there's a pay attention to the red flag. Mag-ingat ka sa may red flag dito. Express your love. No, inaabuso ka talaga dito, guys. Parang madaling salita. Umaga maraming red flag dito. Kumbaga sa lahat ng eksena, lagi ka naaabuso. So, let's see what is the additional messages with an angel spirit. And time to decide. Kailangan mo na mag-desisyon dito na babaguhin mo na ang career mo, ha? Career change. So, let's see what is additional messages. Kasi di ba kanina pa may mapakita na business venture, ganun. Kumbaga, kailangan mo na talagang baguhin yung career mo, guys. May bagong opportunity for you. And additional messages. And because this is something new, waxing with the inner self. Napalawakin mo yung sarili mo, kaalaman, kakayanan mo dito. And this is something of self-inventory. See? This is something kumbaga, mag-invest ka sa sarili mo, knowledge, information, physical, craft, no? And this is something evolution. Unti-unti mababago to. Yung parang nakagisnan mo, nakagawian mo. Kumbaga, ang layo-layo sa eksena, tapos biglang babaguhin yung trabaho, negosyo, hanap buhay mo. But this is something good for you. Kasi magiging maganda na ang takbo ng buhay mo dito. No? Parang wala nang limitado sa'yo dito. So, let's see what is additional energy represent for you. And there to the spirit. Bukas ang pinto ang pagdating sa spiritual. And there's an anxieties, no? Kumaga may stress ka din, but this is something reverse. Maaring kumaga lumuwag na ang kalooban mo, mawawala na yung stress. At mawawala na yung worries mo dito, and depression. And because this is something angel of balance. Maging balanse ka sa lahat ng eksena, no? Pag trabaho, pagdating sa mga bagay ganyan, yung mga tao sa paligid mo, marunong ka dapat pakawalan. Yung galit, yung mga inis, yung mga ganyan negativities kasi yan, hindi mo dapat ini-attract yan. And attachment, see? Mag-iingat ka, may mga impostor at maskara nagpapanggap lamang sa'yo. And there's an age of strength, kailangan mo maging malakas, double clarification dito. And there's somebody holding a coin. So, may tao talagang tutulong sa'yo at may tao talagang maaaring marunong humawak ng finances. So, let's see what is an additional messages with the Monsology. For Monsology, represent what? And this is something, the energy is gaining momentum. Itong bagay na ito, hindi mo ito makakalimutan, tatatak talaga sa ito. And this is something lucky in your side, no? Ang swerte talaga, pumapabor talaga sa'yo. No? Kumaga may mga blessing in disguise, maraming tulong ng ating pong may kapal na, kaya nangyayari yan, it's a God purpose. No? Additional messages with an angel spirit. So this is a courage. Triple clarification na ini-encourage ka dito na, boost your confidence, no? This is something, a death card for an ending and a new beginning. So, may mga bagay na kailangan mo nang tapusin, no? Para hindi na maulit pa. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. One more card, please. And this is something called, no? Soul gift and training. It's time to step up. Ito na yung panahon at pagkakataon, kailangan mo na bumangon. Kailangan mo na mapag-aralan, na matuto kung ano man yung mga bagay na kailangan mong panghawakan hanggang dulo. And this is something earth with the learning how to be human. Kailangan mo matuto sa mundong ginagalawan mo. Maraming tuso, maraming manloloko, maraming susubok sa'yo. And this is something lifting the veil. So there's a questioning everything. Marami kang tanong sa eksena, bakit ganito nangyayari? But this is something, anything align must go. Kailangan mo talaga magtiwala na hindi pa napapanahon at may mga bagay na talagang binibigay sa iyo with the takdang panahon. For Jesus' loving quote said,
For Jesus' loving quote said is, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things should be added to you. So see, ito na yung sinasabi, ipapakita muna sa iyo ng ating Panginoon kung ano ang totoong klase ng buhay sa mundong ginagalawan mo. Maraming taong susubok sa iyo, maraming taong lilin lang sa iyo, maraming taong sasaktan ka, pahihirapan ka. Pero sa likod nun, dun mo makikita kung sino ang totoo at sino ang talagang pure na nagmamahal at mayroon talagang respeto at mayroon talagang paki sa'yo, no? Mayroon talagang care sa'yo, no? Kung doon mo makikita ang totoong kahalagahan ng buhay at totoong kahalagahan ng kaibigan at pamilya. Doon mo makikita ang totoong kahulugan ng pera at pagtitiwala. Doon mo makikita lahat ng kahulugan, lahat ng klase, lahat ng aspeto. Doon mo makikita at doon mo masisilayan lahat ng mga bagay na ay nasa tamang proseso ka lamang. So let's see. What is an angel's number? Represent what? Kasi lahat ng mga bagay na ipapakita sa iyo bago ibigay sa iyo yung right thing or something, a perfect timing. So let's see what is an angel's number. Kumbaga sa madaling salita, sasaktan ka muna bago mo maramdaman ng saya at kontento at totoong kaligayahan. And this is something 555 for clarity. So this is the moment you are a victim of the circumstances. Rather, you are the beneficiary of it. It's that where the cases, it would be a pretty dull. You will set yourself up for success in the long run if you are willing to adapt to this ship. Everything is working out of the best at long last. You are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfect in the end. So see, kung magalat ang mga bagay na yan, maraming rough road, maraming mga balakin, maraming mga pahirap, but eventually guys, at the end of the road, there's a light, no, waving for you. And this is something 1001 by Spiritual Awakening. Dito kami numulat about sa spiritual. Lahat ng kaganapan sa buhay mo ay may kaakibat na gabay ng ating Panginoon. New beginning and personal development ay maaaring ilathala sa iyo. A new phase is religious or spiritual gas. You're going through a spiritual awakening which can feel like the dark night of the soul. You are on the path that enlightenment at this too shall pass. See? Kung ano sa likod ng mga kadiliman, mga pinagdaanan, may liwanag pa rin, nasisinag. Ganon. For messages of life, represent what? What is the messages of life? Represent what? I am free. Dito ka papalayain, dito mo makikita ang totoong kaligayahan. No? And of course, today, I find the veil of my ego has lifted and visions of my new life has appeared. Now, I am focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast of the energy, love that I find there. I am now free duality. I fear and judgment. I am move forward on the path of my inner peace, no? Tulad ng sinasabi ko, makakalaya ka, maghintay ka lamang. Kailangan mo matutunan, pagdaanan, bago mo maramdaman at maranasan ang totoong kaligayahan sa likod ng mga kasinungalingan at pagdurusang kakaharapin. No, ito na ang buwan ng pagbabago at ito na ang buwan ng paglilinis para sa iyo. So, this is the monthly gabay for the month of December 2024 for the sign off. Capricorn. So, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos at dito. So, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang hindi nag-iiskat ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig nag-umapao na biyayang man. Balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!